detalye ng ating mga balita, isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang minamonitor ng Pag-asa. Diyan man, sinabi ng Pag-asa, maliit ang tsansa nito na mag-isang bagyo sa loob ng 24 oras. Samantala, ang Intertropical Convergence Zone at easterlies naman na makakaapekto sa bansa magdadala ng mga pagulan, lalo na sa dakong hapon at gabi. Ayon sa Pag-asa, umaasa o magiging maulap ang papawirin na may kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Partikular itong mararanasan sa Mindanao at Palawan, epekto ng ITCC, habang ang Metro Manila at kalapit na lawigan makararanas naman ng mga thunderstorms, dulot naman ng easterlies. Samantala, 14 na lugar pa rin na makararanas ngayon ng Danger Level Heat Index na nasa pagitan ng 42 hanggang 44 degrees Celsius, kabilang ang mga sumusunod: Sangli Point sa Cavite City, San Jose Occidental Mindoro, Dagupan City Pangasinan, Apari Cagayan. Gayon din ang Coron, Palawan, Cuyo, Palawan, Masbate City, Rojas City, Cape City, gayon din ang Iloilo City, Rojas City sa Capiz at Iloilo City, Dumangas City, La Granja, La Carlota, Negros Occidental, gayon din ang Siquijor at Giwan, Eastern Samar. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin para po sa ating weather update. So ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling mataan sa 695 km east ng General Santos City. Ito po'y parte ng Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto dito sa Mindanao. Dahil po dito, inaasahan po natin yung low pressure area, possible po magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Davao Region at Soxargen. Naasahan naman din po natin yung ITCC ay magdadala rin po ng mga pag-ulan dito po sa rest of Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan. For Metro Manila and the rest of our country, asahan naman po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng mga pag-ulan, dulot po ito ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Ito naman po low pressure area na binabantayan po natin ay sa ngayon po mababa naman po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, pero patuloy po natin itong babantayan at maki-update na lang din po lalo na po sa social media pages po ng Pag-asa. Para naman sa ating heat index, inaasahan naman po natin dito sa Metro Manila ngayong araw ay 39 to 40 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas po natin maitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Sangli Point, Cavite City, Cavite. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, pero may antindi ng mga pag-ulan na naranasan kahapon sa Mindanao, ha? Oh yes po, ito po ay dulot po ng Intertropical Convergence Zone po. And then po yun, dahil po sa Intertropical Convergence Zone, nagkaroon din po ng LPA sa loob po nito. Hanggang kailan to? So nakikita po natin possible this week po ito po throughout this week po itong Intertropical Convergence Zone tsaka LPA po natin. Nako, pero okay din naman. Magkakaroon tayo ng respite sa init, ano ha? Yes po. Oo. Temperature na po natin dito sa may bandang Baguio. Sa Baguio po inaasahan po natin possible po 17 to 25 degrees Celsius. Ba, sarap pa. Tagaytay? Sa may Tagaytay po, inaasahan po natin ay 23 to 32 degrees Celsius. Metro Manila? Or for Metro Manila, 23 to 35 degrees Celsius po. Init. Yes po. Sige. Doon sa mga mag-outing ha, huwag kalimutan, kinakailangan pa rin magbaon ng sunblock. Ano ha? Dahil tayo nasa panahon pa rin ng tag-init. Ma'am Chanel, thank you.